Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May isang katahimikan na hindi payapa, isang bigat sa hangin na hindi nakikita ngunit nadarama ng kaluluwa. Ang mundo ay tila abala, puno ng liwanag at ingay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang kilos na nagaganap. Tahimik, hindi napapansin, subalit tiyak. Isang paghihiwalay, isang pagyanig, isang sakudidura. Ang propesya ay hindi lamang salita. Ito ay babala. Isinulat ni Ellen White sa Ang Malaking Tunggalian. Malapit nang maganap ang huling dakilang pagsubok sa mga tao. Sa panahong yaon ng mga hindi matitinag sa kanilang pananampalataya ay magtatagumpay. Ang mga salitang ito ay hindi imahinasyon, hindi ito alegorya. Ito ay anunsyo ng isang realidad na lalapit sa bawat isa. Ang sakudidura, ang pagyanig sa loob ng bayan ng Diyos ay hindi magsisimula sa labas. Ito ay magsisimula sa puso, sa konsensya, sa paninindigan. Isinulat din niya sa mga patotoo para sa iglesia. Ang paghahati ay magaganap sa iglesia. Dalawang panig ang mabubuo. Ang trigo at ang mga panirang damo ay lalaking magkasama hanggang sa anihan. Hindi ito pananakot, ito ay paglilinaw. May darating na panahon kung saan ang bawat kaluluwa ay masusubok. Hindi dahil sa galit ng Diyos, kundi dahil sa katotohanan na ang liwanag ay laging naghihiwalay sa dilim. Ang Biblia ay nagsasabi sa Amos 3:2, "Kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa, kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ninyong kasamaan." Ang pribilehiyo ay may kasamang pananagutan. Ang sakudidura ay hindi basta emosyonal na krisis. Ito ay espiritual na paghihiwalay, isang pag-alis ng lahat ng hindi tunay, isang paglalantad ng puso. Ellen White ay nagbabala sa mga piling mensahe. Sa panahong ito, ang ginto ay ihihiwalay sa magaspang na metal sa iglesia. Ang tanong ay hindi kung darating ba ito. Ang tanong ay, paano tayo tatawid kapag ang panlabas na anyo ng relihiyon ay hindi na sapat? Kapag ang nakasanayang pananampalataya ay hindi na makapagtatago ng kakulangan ng karakter? Kapag ang pangalan ay hindi na sapat upang manatili? Hindi lahat ay mananatili, hindi lahat ay maninindigan. Ngunit ang mga tunay, ang mga nakaugat kay Kristo ay hindi matitinag. Ang sakudidura ay darating, at ang puso ang magiging larangan ng labanan. Ang sakudidura ay hindi dumarating ng biglaan. Ito ay inihahanda sa katahimikan. Bago ang malakas na pagyanig, may mabagal na paglayo. Isang paglamig ng pag-ibig, isang unti-unting pagkawala ng sigasig sa panalangin. Isang relihiyong nananatili sa anyo, ngunit nawawalan ng kapangyarihan. Ito ang panahong inilalarawan ng kasulatan. Sa Apokalipsis 3:15-16 ay mababasa, "Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig ni mainit man. Sana'y ikaw ay malamig o mainit. Kaya't sapagkat ikaw ay maligamgam at hindi malamig ni mainit man, ay isusuka kita sa aking bibig." Ang Laodicea ay hindi pagano, hindi rin tahasang rebelde. Ito ay kampante. Ellen White ay nagsulat sa Mga Patotoo para sa Iglesia. Ang mensahe sa iglesia ng Laodicea ay isang nakagigimbal na paratang laban sa bayan ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Ang sakudidura ay nagsisimula dito, sa pagtanggap o pagtanggi sa mensaheng ito. Hindi ito laban ng doktrina lamang. Ito ay laban ng kalagayan ng puso. Isinulat pa niya sa Mga Piling Mensahe, ang pagsubok ay darating sa bawat kaluluwa. Ang mga hindi tumanggap ng pag-ibig sa katotohanan ay iiwan sa ilalim ng kapangyarihan ng matinding pandaraya. Ang pag-ibig sa katotohanan, hindi kaalaman lamang, hindi tradisyon,
kundi pag-ibig. Kapag ang katotohanan ay tinatanggap bilang liwanag na naglilinis, ito ay nagdudulot ng pagbabago. Ngunit kapag ito ay tinatanggap bilang impormasyon lamang, ito ay nagiging mabigat at walang buhay. Ang sakudidura ay paghihiwalay ng dalawang uri ng pagtanggap sa katotohanan. May mga mananatili dahil sa kumbensyon, may mga aalis dahil sa pagsubok, at may mga maninindigan dahil sa panloob na pagbabago. Ellen White ay nagbabala sa Ang Malaking Tunggalian. Habang papalapit ang bagyo, ang isang malaking uri ng mga nagpapahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel. Ngunit hindi pinabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, ay iiwan ang kanilang posisyon at sasama sa hanay ng mga kalaban. Hindi lahat ng mukhang matatag ay tunay na nakaugat. Ang sakudidura ay hindi nagsisimula sa pag-uusig. Ito ay nagsisimula sa mensahe. Isang mensahe na tumatawag sa pagsisisi. Isang mensahe na sumasalamin sa tunay na kalagayan. Ang tanong ay tahimik ngunit matindi. Tinatanggap ba natin ang pagsaway o tinatakpan natin ang ating kalagayan ng relihiyosong anyo? Ang sakudidura ay darating at ito ay magsisimula sa pagtugon sa liwanag. May isang sandali na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng langit. Ito ang sandali ng paghatol sa loob ng bayan ng Diyos. Hindi ito hatol ng mundo laban sa iglesia. Ito ay pagsusuri ng Diyos sa kanyang bayan. Ang sakudidura ay hindi basta pag-alis ng ilan. Ito ay paglalantad ng tunay na kalagayan. Isang espiritual na salaan. Sa Ezekiel 9 ay ipinakita ang isang larawan na mabigat sa kahulugan. Isang tanda sa noo ng mga tumatangis at dumadaing dahil sa kasamaan. At isang paglipol sa mga nananatiling walang pakialam. Ellen White ay sumulat sa Mga Patotoo para sa Iglesia. Ang gawain ng pagpatay na inilalarawan sa pangitain ni Ezekiel ay magsisimula sa santuwaryo. Ang santuwaryo, hindi sa lansangan, hindi sa mga bansa, kundi sa gitna ng bayan na nag-aangking may liwanag. Ang sakudidura ay nagsisimula sa mga may pinakamaraming kaalaman. Isinulat pa niya sa Ang Malaking Tunggalian, ang hatol ay magsisimula sa bahay ng Diyos. Ito ay hindi mapait na salita. Ito ay banal na kaayusan. Ang mga tumatangis at dumadaing, sila ang tumatanggap ng tanda. Hindi ang mga tahimik sa harap ng kasalanan. Hindi ang mga nagiging komportable sa kompromiso. Ang sakudidura ay hindi lamang pagtanggi sa katotohanan. Ito rin ay kawalan ng banal na pagdadalamhati sa kasamaan. May mga nakasanayan na ang liwanag, nakikinig ngunit hindi na nasasaktan, nakakakita ngunit hindi na naaantig. Ngunit ang langit ay naghahanap ng mga pusong sugatan dahil sa kasalanan, mga pusong hindi manhid. Ellen White ay nagbabala sa Mga Piling Mensahe. Ang Diyos ay may bayan na magbubuntong hininga at dadaing dahil sa mga kasuklam-suklam na ginagawa sa gitna nila. Ang sakudidura ay paghihiwalay ng mga may banal na sensibilidad at ng mga natutong mabuhay, kasama ang kasalanan. Hindi sapat ang pagiging miyembro, hindi sapat ang panlabas na katapatan. Ang tanong ay, mayroon bang banal na kalungkutan sa ating puso? Kapag ang kasalanan ay nagiging normal, ang pagyanig ay malapit na, ang sakudidura ay magsisimula sa loob, at ang tanda ng Diyos ay hindi nakikita ng tao. Ito ay nakikita ng langit. Ang sakudidura ay hindi lamang bunga ng pag-uusig. Ito ay bunga ng katotohanang malinaw na ipinahayag. May darating na liwanag na hindi na maaaring ipagwalang bahala. Isang mensahe na maglalantad ng bawat nakatagong motibo. Isang pagtawag na hindi maaaring sagutin ng kalahati lamang na puso. Ito ang tinawag na malakas na sigaw. Sa Apokalipsis 18:1 ay mababasa, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kaluwalhatian. Ang liwanag ay lalakas at kapag lumakas ang liwanag, mas malinaw ang paghihiwalay.
Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Ang liwanag na sumisikat sa mga anak ng Diyos ay lalago sa kaluwalhatian. Hindi lahat ay tatanggap ng liwanag na ito. Isinulat din niya sa mga piling mensahe. Ang malakas na sigaw ng ikatlong anghel ay maglalantad ng tunay na kalagayan ng mga nagsasabing naniniwala sa katotohanan. Ang sakudidura ay magiging hindi maiiwasan sa ilalim ng liwanag na ito. Ang mga nakaugat sa katotohanan ay lalo pang titibay. Ang mga nakaugat lamang sa tradisyon ay mabubunyag. Ang liwanag ay hindi nagpipilit. Ito ay naglalantad. Kapag ang banal na kaluwalhatian ay sumikat sa buong kapangyarihan nito, ang bawat puso ay pipili. Hindi dahil sa emosyon, hindi dahil sa presyon, kundi dahil sa malinaw na pagkakakita. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa iglesia. Sa panahon ng malakas na sigaw, ang ilan ay magagalit sa liwanag at lalabanan ito. Ang sakudidura ay lalalim kapag ang liwanag ay tumindi. May mga tatanggap nito ng may pagpapakumbaba. May mga tatanggi dahil ito ay sumasaway. Ngunit ang liwanag ay hindi kaaway. Ito ay awa. Ang tanong ay simple ngunit mabigat. Kapag ang liwanag ay dumating sa buong kaluwalhatian nito, tayo ba ay tatayo o uurong? Ang sakudidura ay lalakas kasabay ng liwanag at ang kaluwalhatian ng Diyos ay magiging pamantayan ng paghihiwalay. Kabanata 5. May isang kapangyarihan na kikilos bago ang huling bagyo. Isang espiritual na karanasan na maghihiwalay sa mababaw at sa malalim. Ito ang ulan sa huling panahon. Hindi ito emosyon, hindi ito sigla ng sandali. Ito ay banal na kapangyarihan na ibinubuhos sa mga pusong handa. Sa Joel 2:23 ay mababasa, sapagkat kaniyang ibinibigay sa inyo ang dating ulan sa wastong sukat at kaniyang ibinubuhos sa inyo ang ulan, ang dating ulan at ang huling ulan sa unang buwan. Ang huling ulan ay hindi para sa lahat ng nag-aangking naniniwala. Ito ay para sa mga pusong nalinis ng pagsunod. Ellen White ay nagsulat sa Mga Gawa ng Mga Apostol. Ang huling ulan na nagpapahinog sa ani ng lupa ay kumakatawan sa espiritual na biyaya na naghahanda sa iglesia para sa pagdating ng anak ng tao. Ang sakudidura ay lalong magiging malinaw sa panahong ito, sapagkat habang ang espiritu ay ibinubuhos, ang mga hindi naghanda ay mananatiling tuyo. Isinulat din niya sa mga piling mensahe. Walang sino mang tatanggap ng huling ulan kung hindi siya naghanda sa pamamagitan ng pagtanggap ng dating ulan. Ang dating ulan, araw-araw na pagbabago ng puso, araw-araw na pagsuko, araw-araw na paglilinis ng karakter. Ang sakudidura ay maghihiwalay sa mga naghihintay sa kapangyarihan ngunit hindi naghahanda at sa mga tahimik na nagbubuo ng karakter sa lihim. Marami ang naghahangad ng huling ulan, ngunit kakaunti ang handang mamatay sa sarili. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa iglesia. Ang ilan ay naghihintay ng isang espesyal na kapangyarihan upang ituwid ang kanilang mga pagkukulang, ngunit sila ay mabibigo. Ang sakudidura ay magaganap kapag ang huling ulan ay bumagsak, hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kundi dahil sa kakulangan ng paghahanda. Ang langit ay hindi nagkukulang sa biyaya. Ang puso ang madalas kulang sa pagsuko. Tayo ba ay naghahanda sa lihim? O naghihintay ng himala na magbabago sa atin nang walang pakikipaglaban sa sarili? Ang sakudidura ay lalalim sa panahon ng ulan at ang mga pusong handa lamang ang tatayo sa ilalim ng pagbuhos ng kapangyarihan. Darating ang sandali na ang pananampalataya ay hindi na pribado. Ito ay magiging hayag. Ang sakudidura ay aabot sa isang yugto kung saan ang bawat isa ay kailangang pumili, hindi sa lihim ng isip lamang, kundi sa harap ng mundo. Ito ang krisis ng tanda. Sa Apokalipsis 13:17 ay mababasa, at ang lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mga dukha, mga laya at mga alipin ay pinapapagtatakan sa kanilang kanang kamay o sa noo, at upang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang may tanda. Ang presyon ay magiging totoo, ang paghihiwalay ay magiging malinaw. Ellen White ay sumulat sa
ang malaking tunggalian. Kapag ang kautusan ng Diyos ay pinawalang bisa at ang Sabat ay ipinahayag na hindi na umiiral, kung gayon ang bayan ng Diyos ay daranas ng matinding pagsubok. Ang sakudidura ay lalalim sa ilalim ng presyon. Ang mga paniniwalang hindi nakaugat sa personal na pakikipag-ugnayan kay Kristo ay mabubuwal. Ang mga desisyong batay sa opinyon ng iba ay guguho. Isinulat din niya sa mga patotoo para sa iglesia. Ang panahon ng pagsubok ay malapit na, sapagkat ang malakas na sigaw ng ikatlong anghel ay nagsimula na. Hindi ito krisis ng kaalaman lamang. Ito ay krisis ng katapatan. Ang ilan ay pipili ng kaginhawaan. Ang ilan ay pipili ng kaligtasan ng reputasyon. Ngunit ang iba, ang mga nakaugat sa katotohanan, ay pipili ng pagsunod kahit may kabayaran. Ellen White ay nagbabala sa mga piling mensahe. Sa oras ng pagsubok, ang mga hindi nakaugat at nakatayo sa katotohanan ay mabibigo. Ang sakudidura ay hindi mag-iiwan ng gitnang lupa. Sa sandaling iyon, ang tanong ay hindi na theoretical. Ito ay personal. Sino ang susundin? Ang sistema ng tao o ang kautusan ng Diyos? Ang sakudidura ay maghihiwalay sa mga naniniwala hanggat walang kabayaran at sa mga sumusunod kahit mawala ng lahat. Darating ang oras ng malinaw na pagpili. At sa ilalim ng presyon, ang tunay na pundasyon ay mahahayag. Hindi lahat ng pag-alis ay tahimik. May mga puso na unti-unting lalayo. Mayroon ding hayagang pagtalikod. Ang sakudidura ay hindi lamang paghihiwalay sa loob. Ito rin ay paglitaw ng apostasya. Sa 1 Timoteo 4:1 ay malinaw ang babala. Ngunit ang Espiritu ay maliwanag na nagsasabi na sa mga huling panahon ng ilan ay magsisitalikod sa pananampalataya, na mga kikinig sa mga espiritong mapanukso at sa mga aral ng mga demonyo. Hindi ito mangyayari sa labas lamang ng iglesia. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Marami ang aakayin palayo sa katotohanan dahil sa mga maling aral na ipapasok sa gitna ng iglesia. Ang sakudidura ay lalakas habang ang maling aral ay papasok na tila liwanag. Hindi lahat ng bago ay mali, ngunit hindi lahat ng bago ay liwanag. May mga ideya na tila malalim, may mga paliwanag na tila makatuwiran. Ngunit kapag sinukat sa kasulatan, sila ay kulang. Isinulat din niya sa mga piling mensahe, ang mga teoryang magpapahina sa pundasyon ng ating pananampalataya ay papasok. Ang sakudidura ay paghihiwalay ng mga nagtatanggol sa pundasyon at ng mga nahuhulog sa bagong anyo ng pag-iisip. Ang panganib ay hindi laging lantaran. Minsan ito ay marahan, unti-unti. Isang pagbabago sa pag-unawa sa kasalanan, isang paglambot sa kahulugan ng pagsunod, isang paglipat mula sa banal na pamantayan patungo sa makataong pamantayan. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa iglesia. Ang huling dakilang pagdaya ay malapit ng ihayag sa harapan natin. Ang sakudidura ay magiging masakit para sa ilan sapagkat makikita nila ang mga kasama, kaibigan at leader na lilihis. Ngunit ang pundasyon ay hindi gagalaw. Ang katotohanan ay hindi nagbabago dahil sa dami ng tumatanggap o tumatanggi. Tayo ba ay nakatayo sa pundasyon o tayo ba ay dinadala ng bawat bagong hangin ng aral? Ang sakudidura ay maglalantad ng pundasyon ng bawat kaluluwa. At sa huli, ang tanging matitira ay ang mga nakatayo sa hindi nagbabagong katotohanan. May isang panahong ang panalangin ay tila hindi na sinasagot. Isang sandali ng katahimikan sa langit. Ang sakudidura ay magdadala sa bayan ng Diyos sa isang karanasang tulad ng kay Jacob. Isang pakikipagbuno sa gabi. Isang pagkapit sa pangako habang tila wala ng katiyakan. Sa Genesis 32:20 ay mababasa ang sigaw, "Hindi kita bibitawan, maliban na ako'y iyong pagpalain." Ito ang karanasan ng mga mananatili. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Ang karanasan ni Jacob sa pakikipagbuno sa anghel ay kumakatawan sa pagsubok na daranasin ng bayan ng Diyos bago ang pagdating ni Kristo. Ang sakudidura ay hindi lamang paghihiwalay sa iba. Ito ay paglalim ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Darating ang oras na ang bawat panlabas na suporta ay mawawala. Walang katiyakan sa paligid.
walang proteksyon mula sa tao. Isinulat din niya sa mga piling mensahe, ang bayan ng Diyos ay dadanas ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nararanasan kailanman. Sa panahong iyon, ang pananampalataya ay hindi na nakasandal sa emosyon o kapaligiran. Ito ay magiging personal na paghawak sa pangako ng Diyos. Ang sakudidura ay maghihiwalay sa mga nakadepende sa sistema at sa mga nakadepende sa Diyos. May mga matatakot sa katahimikan, may mga manghihina sa paghihintay, ngunit ang iba ay lalalim sa pagtitiwala. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa iglesia. Tanging ang mga may malalim na karanasan sa mga bagay ng Diyos ang makatatayo sa panahon ng pagsubok. Hindi sapat ang kaalaman, hindi sapat ang pakikisama sa komunidad. Ang sakudidura ay magdadala sa bawat isa sa personal na pakikipagbuno. Kung ang lahat ay mawala, reputasyon, seguridad, suporta, mananatili ba ang ating pagtitiwala? Ang gabi ni Jacob ay hindi walang saysay. Ito ay paghahanda at ang mga lalabas mula sa gabi na iyon ay may bagong pangalan, isang pagkakakilanlan na hinubog sa pakikipagbuno. Ang sakudidura ay magdadala sa bayan ng Diyos sa madilim na gabi. Ngunit ang mga hahawak ay hindi bibitaw. May isang huling hakbang sa sakudidura, isang sandali na hindi na mababago. Kapag ang bawat kaluluwa ay nakapili na, kapag ang bawat paninindigan ay malinaw na, ito ang pagsasara ng pintuan ng biyaya. Sa Apokalipsis 22:11 ay mababasa, ang gumagawa ng kalikuan ay magpatuloy sa paggawa ng kalikuan, at ang marumi ay magpatuloy sa pagkamadumi, at ang matuwid ay magpatuloy sa paggawa ng katuwiran, at ang banal ay magpatuloy sa pagpapakabanal. Wala nang gitna, wala nang paglipat. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Kapag ang gawain ng pagsisiyasat ay natapos, ang kapalaran ng bawat isa ay mapapasiyahan na para sa buhay o para sa kamatayan. Ang sakudidura ay hahantong sa sandaling ito. Hindi ito emosyonal na tagpo. Ito ay banal na hatol. Sa oras na iyon, ang mga nanindigan sa katotohanan ay naselyado. Ang mga tumanggi sa liwanag ay nanatili sa kanilang pinili. Isinulat din niya sa mga piling mensahe, ang panahon ng pagsubok ay magtatapos. Ang biyaya ay hindi na mamamagitan para sa makasalanan. Ang katahimikan ng sandaling iyon ay higit na mabigat kaysa sa anumang bagyo. Marami ang maghahangad ng isa pang pagkakataon, ngunit ang desisyon ay nagawa na sa mas maliliit na araw, sa tahimik na pagpili, sa pang-araw-araw na tugon sa liwanag. Ang sakudidura ay hindi nangyayari sa isang araw lamang. Ito ay proseso ng maraming desisyon. Kapag ang pintuan ay magsara, ang karakter ay nakapirmi na. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa iglesia. Ang bawat isa ay mag-aani ayon sa kaniyang ginawa. Walang sorpresa sa langit, walang pagkakamali sa hatol. Kung ang biyaya ay magsara ngayon, tayo ba ay handa? Ang sakudidura ay hahantong sa huling paghihiwalay at ang walang hanggang kapalaran ay magiging bunga ng pang-araw-araw na pagpili. Kapag ang pintuan ng biyaya ay magsara, ang mundo ay hindi agad makapapansin. Magpapatuloy ang mga lungsod, magpapatuloy ang kalakalan, magpapatuloy ang ingay, ngunit sa langit tapos na ang pamamagitan. Ang sakudidura ay nakumpleto na ang gawain nito. Ang paghihiwalay ay ganap na. Ang mga pangalan ay nakatala. Ang mga desisyon ay hindi na mababago. Sa Apokalipsis 15:8 ay mababasa, at ang santuaryo ay napuno ng usok mula sa kaluwalhatian ng Diyos at mula sa kaniyang kapangyarihan, at walang makapasok sa santuaryo hanggang sa maganap ang 7 salot ng 7 anghel. Walang makapasok, wala nang pamamagitan. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Kapag si Jesus ay tumigil sa kaniyang pamamagitan sa santuaryo sa itaas, ang dinahahalong galit ng Diyos ay ibubuhos. Ito ang sandali ng 7 huling salot. Ang mga tumanggi sa liwanag ay mananatili sa kanilang pinili. Ang mga tumanggap ng katotohanan ay mananatili sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa kanyang tatak. Isinulat din niya sa
mga piling mensahe. Ang mga salot ay babagsak sa mga hindi nakatanggap ng tatak ng Diyos. Ang sakudidura ay naghiwalay na sa dalawang pangkat. Sa panahong iyon, walang makaliligtas sa pamamagitan ng panlabas na relihiyon, walang makatatayo sa pamamagitan ng impluensya ng iba. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa iglesia. Sa oras ng krisis, ang mga walang personal na karanasan sa Diyos ay matatakot at manghihina. Ang katahimikan ng langit ay magiging mabigat. Ang lupa ay papasok sa yugto ng paghuhukom. Ngunit ang mga nakatayo matapos ang sakudidura ay hindi magigiba. Hindi dahil wala silang takot, kundi dahil ang kanilang pagtitiwala ay naitatag bago pa man magsara ang pintuan. Kapag tumigil ang pamamagitan, ang karakter na hinubog sa lihim ang magiging tanging sandigan. Ang sakudidura ay naghanda ng isang bayan, at sa oras ng galit, ang tatak ng Diyos ang magiging kanlungan. Kapag bumagsak ang mga salot, ang mundo ay magigimbal. Ang mga sistemang pinagkatiwalaan ay guguho. Ang mga pundasyong itinayo sa buhangin ay mawawasak. Ngunit ang sakudidura ay tapos na. Ang bayan ng Diyos ay naihiwalay na. Sa Apokalipsis 16 ay inilalarawan ang pagbuhos ng 7 huling salot, sugat, dugo, init, kadiliman, pagkatuyo ng ilog at ang huling lindol na yayanig sa lupa. Ito ay hindi simbolo lamang. Ito ay aktual na paghuhukom. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Ang mga salot ay hindi magiging pangkalahatan sapagkat kung magkagayon ay lubos na malilipol ang mga naninirahan sa lupa. Gayon man sila ang pinakamatinding paghihirap na naranasan ng mga tao. Sa panahong ito, ang mga tumanggi sa liwanag ay makikilala ang kanilang pinili. Isinulat din niya ang mga kaaway ng kautusan ng Diyos mula sa mga ministro hanggang sa pinakamaliit sa kanila ay magkakaroon ng bagong pagkaunawa sa katotohanan at tungkulin. Ang malaking tunggalian, ngunit huli na ang pagkaunawang iyon. Ang sakudidura ay hindi lamang paghihiwalay ng pisikal. Ito ay paghihiwalay ng kapalaran. Habang ang mundo ay nasasaktan sa ilalim ng paghuhukom, ang bayan ng Diyos ay iingatan. Hindi ligtas sa panlabas na paghihirap, ngunit ligtas sa galit ng Diyos. Ellen White ay nagbigay ng katiyakan sa mga patotoo para sa iglesia. Ang Diyos ay magiging kanlungan ng kaniyang bayan sa panahon ng kabagabagan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng dalawang larawan. Isang mundo na naghahanap ng kanlungan ngunit walang matagpuan. Isang bayan na tahimik na nagtitiwala sa mga pangako. Ang sakudidura ay naglinis ng hanay. Ang mga nanatili ay hindi perpekto dahil sa kanilang sarili. Sila ay nanatili dahil pinili nilang tumugon sa liwanag bago pa dumating ang oras ng paghuhukom. Sa gitna ng lindol at apoy, ang kanilang kapayapaan ay hindi nagmumula sa kalagayan sa paligid. Ito ay nagmumula sa katiyakan na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang sakudidura ay naghanda ng isang bayan na makatatayo kahit sa ilalim ng huling galit ng lupa at langit. At sa kadiliman ng mga salot, ang kanilang pag-asa ay lalong liliwanag. May isang sandali pagkatapos ng galit, isang sandali ng pag-asa sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang sakudidura ay nakapaghanda na ng isang bayan. Ngayon, sila ay naghihintay. Sa gitna ng kaguluhan ng lupa, may mga mata na nakatingala, hindi sa mga bundok, hindi sa mga syudad, kundi sa langit. Sa Apokalipsis, pati sa 12 ay mababasa, narito ang pagtitiis ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ito ang larawan ng mga nanatili matapos ang sakudidura. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Sa panahong iyon, ang mga matuwid ay mabubuhay sa harapan ng isang banal na Diyos na walang tagapamagitan, ngunit hindi walang tagapagligtas. Ang kanilang pagtitiwala ay hindi na sa kasalukuyang pamamagitan, kundi sa natapos ng gawain ni Kristo at sa tatak na inilagay sa kanilang noo. Isinulat din niya sa mga piling mensahe,
Ang mga nagtagumpay ay magpapakita ng pagtitiis na hindi maipapaliwanag ng tao. Ang sakudidura ay nagalis ng lahat ng umaasa sa emosyon, sa karamihan, sa tradisyon. Ang natira ay mga kaluluwang nasanay sa tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Habang ang mundo ay sumisigaw sa takot, ang bayan ng Diyos ay mananatiling tahimik sa pagtitiwala. Hindi dahil sa wala silang nararamdamang panganib, kundi dahil ang kanilang pag-asa ay nakaangkla sa hindi nakikitang pangako. Ellen White ay nagbigay ng pangakong ito sa mga patotoo para sa iglesia. Ang mga tapat ay iingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng huling krisis. Ang larawan ay malinaw, isang maliit na bayan, isang malawak na mundo sa kaguluhan, isang tahimik na pagtitiis na hindi maunawaan ng marami. Ang sakudidura ay hindi nagwasak sa kanila. Ito ang nagpatatag sa kanila. At habang ang lupa ay nanginginig, ang kanilang mga puso ay nakatayo sa hindi matitinag na pundasyon. Ang gabi ay malalim, ngunit ang umaga ay malapit na. Ang langit ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. May isang tunog na papawi sa huling gabi. Habang ang lupa ay nasa ilalim ng huling pagyanig, may isang liwanag na lilitaw sa silangan, maliit sa simula. Pagkatapos ay lalago, ang sakudidura ay naganap na, ang bayan ay nakahanda na. Sa Mateo 1:1-30 ay mababasa. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ito ang sandaling hinihintay ng mga nagtiis. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Di maglalaon at makikita sa silangan ng isang maliit na maitim na ulap, halos kalahati ng laki ng kamay ng tao. Ito ang ulap na pumapaligid sa tagapagligtas. Ang maliit na ulap ay hindi simpleng tanda. Ito ang wakas ng paghihintay. Isinulat pa niya, habang papalapit ito sa lupa, ito ay magiging lalong maliwanag at lalong maluwalhati hanggang sa maging isang dakilang puting ulap. Ang malaking tunggalian. Ang mga tumanggi sa liwanag ay tatangis. Ang mga tumanggap ay magagalak. Ang sakudidura ay naghiwalay ng dalawang tugon sa pagbabalik ni Kristo. May mga magsasabing sa mga bundok, mahulog kayo sa amin. At may mga magsasabi, narito ito ang ating Diyos. Ating hinintay siya. Ellen White ay naglarawan sa mga patotoo para sa iglesia. Ang mga matuwid ay sisigaw ng may kagalakan, narito ito ang ating Diyos. Ating hinintay siya at ililigtas niya tayo. Ang sakudidura ay naghanda ng isang bayan na hindi matatakot sa kaluwalhatian. Habang ang lupa ay nanginginig sa presensya ng hari, ang kanilang mga puso ay nanginginig sa kagalakan. Ang gabi ay tapos na. Ang paghihiwalay ay kumpleto na. Ang mga nakatayo sa katotohanan ay makikita na ngayon ang kanilang Panginoon sa kaluwalhatian. At ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis, lahat ng tahimik na pakikipagbuno ay magkakaroon ng walang hanggang kabuluhan. Ang lahat ng pagyanig ay may layunin, hindi upang wasakin ang bayan ng Diyos, kundi upang ihanda sila para sa walang hanggang kaharian. Ang sakudidura ay hindi wakas. Ito ay paglilinis. Habang ang mga banal ay tinipon mula sa apat na sulok ng lupa, ang kanilang mga mata ay hindi na nakatingin sa nakaraang takot. Ang kanilang alaala ay puno ng pag-ibig na nag-ingat sa kanila sa gitna ng bagyo. Sa 1:2 Tesalonica 4:16-17 ay mababasa, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na mga titira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa gayoy sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito ang huling sagot sa sakudidura. Ellen White ay sumulat sa Ang Malaking Tunggalian. Ang dakilang pakikibaka ay tapos na. Ang kasalanan at mga makasalanan ay wala na. Wala ng paghihiwalay, wala ng pagyanig. Isinulat pa niya, ang buong sansinukob
ay malinis. Ang isang tibok ng pagkakaisa at kagalakan ay pumipintig sa buong sangnilikha. Ang malaking tunggalian, ang sakudidura ay bahagi lamang ng dakilang tunggalian. Isang yugto sa pagitan ng pagsubok at kaluwalhatian. Ang mga tumugon sa liwanag ay hindi nawalan. Sila ay nakamit ang walang hanggan. Sa mga patotoo, para sa iglesia ay isinulat, ang mga nagtiis hanggang wakas ay tatanggap ng gantimpalang walang hanggan. Ang sakudidura ay tila mabigat habang dinaranas. Ngunit sa liwanag ng kawalang hanggan, ito ay makikitang awa ng Diyos. Paglilinis bago ang pagpasok sa kaharian. Ang mga pusong minsang nasubok ay ngayon ay payapa. Ang mga mata na minsang lumuha ay ngayon ay nakakakita ng hari. Ang sakripisyo ay napalitan ng kagalakan. Ang paghihintay ay napalitan ng presensya. Ang sakudidura ay nagturo sa kanila ng pagtitiwala. Ang kaharian ay magbibigay sa kanila ng walang hanggang kapayapaan. At sa harap ng trono, walang magsasabing ang pagyanig ay walang kabuluhan, sapagkat ang bawat hakbang ng pagsubok ay naghatid sa kanila sa walang hanggang tahanan.